Sa batong bato na to, bigla na lang gumuho dyan, nahulog oh. Diyos mio, garapon. Hindi to advisable kapag ka fainted heart ka. Mga bato yan. Nahulog sa gilid ay. The saddle road of Batan. Perfecto, mi amigo. Perfecto. Good morning mga brother. Good morning, good morning. Andito tayo sa Banaue ngayon. Dito tayo nakapag-overnight. Napakaliwalas, napakaganda, di ba? What a morning. So ang plano ngayon ay pupunta tayo ng Batad. Mag-i-extend ako dito ng isang gabi pa dahil kailangan nating magpalaba. Basang-basa yung mga ibang gamit ko dyan. Yung sapatos lalo, grabe, basang-basa. Yung sapatos ko, kala mo nakaapa ka sa tubig habang nagda-drive eh. Sobrang basang-basa siya. Hall of Justice ng Ifugao or Banaue ba yan? Yan ang problema dito sa mga hotel at sa mga lodges dito sa Banaue, ano, walang parking. Nagtataka ako, helipad pala to. Teka lang ah. Nakita nyo yan, H. At helipad. Sa mga gilid-gilid ng kalsada may mga red. Kita nyo mga red spots na yan. Gawa po yan ng mga dinudura ng mga nagnanganga. Yung mga ano tawag yan? Mumuma. Ayan, yung mga nagmumuma. Kaya kung pupunta kayo dito, hindi lang naman dito sa Banaue, sa mga iba pang parts ng Cordillera, sa mga gilid-gilid ng daan, makita kayo mga red na mga ganon. Kalau may kulay yung kalsada ay dahil po doon. At ito na yung crossing, papakaliwa dyan papuntang Bontok. At saan pa? Bontok, tama, papuntang Bontok yan, papakaliwa. Dito naman tayo pakanan, papunta ng Mayuyaw, papuntang Aguinaldo at saka Isabela. Meron pa tayong 3 bars sa fuel. I think kakasya pa to. Malapit, actually malapit lang yung pupuntahan natin, pero syempre bundok kasi to, kaya parang napakalayo. Hindi naman tayo makapagpapatakbo dyan ng 70 kaya 50 siguro pwede, no? Kaso dito malabo, dikit-dikit. May nagbabadyang ulan. So ewan ko kung naalala nyo tong tulay na to, pero nung last na duman ako dito ay kumuha ko dito ng inumin. Tawag dito ay Gihob River. Hindi, Gihob Spring yung pangalan. Gihob. Ang nararamdaman ko ay konting ambon dito. Sana hindi lakasan. Oops. Mi amigos, is this a Jurassic Park? It looks like Jurassic Park to me though. Abay, ubod ng kipot din ito. Good luck, Balbaon. Ayun, pagbigay man lang ng abisyo mga kaibigan. Ang daming tricycle dito, ano meron dito? Parkingan ng tricycle o bagong guho. Diyos ko po, Malbon, harap ng bahay. Huwag naman sir, harap ng bahay yun ay. Kita nyo ng mga gatong bato, di ba? Tapos yung bato na to, basang-basa siya kasi tumutulog dyan, tumutulo yung tubig. Ayan o, tumutulong tubig. Maganda rin yung daan na to kasi ang akyatan ng daan na to ay banayad, sobrang banayad. Hindi mo mararamdaman na mataas ka na pala. Kasi parang yung datingan na itong daan na to ay parang flat lang.
Pero actually gradual lang talaga yung pag-akyat. Yung akyatan nito ay paunti-unti. Yung ina-expect kong umuulan kanina ay hindi naman yata ulan yon, kundi siguro fog lang dahil maaga pa kanina. Usually kapag maaga ay doon pa lang nagsisitakasan yung mga fog sa gilid-gilid ng bundok. Kaya siguro ganun ang nangyari at di ganun ang nakita natin. Pero sana ganun nga. Wait a minute. Wait. Diyos ko po, nakaka-nervous daanan eh. Nakakailang daanan yung mga ganito. Buti na lang marami ring nadaang mga sasakyan dito, kaya itong mga to hindi masyadong madulas. Pero huwag ka lang pumunta doon sa may gilid talaga. Yung banda sa gilid kasi hindi masyadong nadadaanan ng gulong yon. Talagang madulas yan. Diyos ko po, huwag mong gagawin yan, mi amigo. Pagsisisihan mo yan. Ang taas ng bangin na yan. Hindi ka bubuhayin ng bangin na yan. Ito, kabila na to ng bundok guys, kung saan tayo ngayon. Matindi ng bato na yan, oh. At doon sa ilalim niya may mga nilagay silang mga halahalaman, oh. Ang ganda, diba? Grabe, solid na bato. Diyos ko po, sa itaas yung motor. Seryoso ba? Teka lang. Ayan yung pakyat puntang Batad guys. Alright, tapos na tayong maghigpit ng kadena. Hinigpitan ko lang yung kadena ng konti para sigurado. Meron pa tayong 2 bars sa gasolina. Unti-untihin natin to. Ito, malakas din mag-consume ng gasolina yung mga ganitong akyatan guys, kapag akyat kayo ng bundok. Ay take na yan, mas malakas kumonsumo yan. Hinigpitan ko lang ng konti yung kadena natin dahil pumapalo na siya doon sa may gilid. Dinig na dinig ko. Parang masyadong nadadaanan to. Meron pa bang bumibisita dito sa Batad? Ako lang ang naglakas loob ngayon. Parang walang nadaan eh. Putik mo, umaambon-ambon pa. Nakakatakyo dyan. Ganito dadaanan natin mamaya pagbaba. Rainy season adventure dito sa Cordillera. What a mess. This is going to be a mess. Ba yung haba namang waterfalls to kaibigan. Ayan ang gagaling sa bundok ko. Mukhang may turista pa. Mukhang may turista. May kasama tayong turista. Ito, bagong guho lang din. Siguro kahapon lang yan, ang umulan. Diyos mio, garapon. Tindi ng mga falls dito, tabi-tabi. Mga ganyan, no. Bagong guho pa dito. I think noong nakaraang araw lang din to, kahapon. Diyos mio, garapon.
Banatiran tadot-dot mo't kalilibnusan. Taas na natin, no? Putak ting, may lasing pa sa daan. Lasing ata. Ay, nalasing nga. At nagawa pa niyang makakaway sa akin. Thank you, kuya, sa pagkaway. May kung uulan mamaya, baka ending natin yan eh. Matutulog tayo dyan sa Batad. Ito, palakas na palakas yung ambon. This is not good. This is not good. No, 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 mi amigo. Whoa, my man. Wait up. Wait up. Malapit na tayo. Malapit na tayo. Mga ganong maliliit na tubig na ganyan, nakaka-nervous yan eh. Lagi akong kinakabahan sa ganyan, promise. Natry ko na yun, sasayaw-sayaw yung gulong ko. Nokma. Ibig sabihin may bahay dito, may manok eh. Malapit na tayo, ito na, lamig na. At lumalakas na rin ang ulan. Ito Batad. Literal palusong to pababa all the way yan. Kasi yung ayan kanina, yung may bahay dyan, ay tuktok na po yan ng bundok. Tumatarik to. Good luck sa mga preno natin. At sa susunod yan, pag-akyat naman, problemahin mo. Ito mahirap kunan ng clearance oh. Kasi dito sa side na to, kung saan tayo bumababa yan, part na yan, sa malamang madulas na rin yan. Kaya bihirang daanan. Sus mio, garapones! Sabayan pa ng ambon na ba, nakakaloko tuloy. Ka namang umambon, bihira ka naman eh. Pambihira ka naman, dodong eh. Talagang matinding investment na ginawa rito ng gobyerno, no? Kumpleto pa, no? May mga linya-linya pa sa gitna. At syempre, merong barriers. Kasi alam nila tourist spots talaga to. Kaya nag-invest sila dito ng gantong klaseng daan. So problema dito, pag malakas ang ulan, malamang itong daan na to na mismo ang dadaanan ng tubig at makakasalubong natin. Kung halimbawa umaakyat ka, makakasalubong mo yung malakas na agos ng tubig. Isa pang problema uli yan. Ito na nga, umuulan na.
Diyos mio. Ay sauce. Ayan, kalaking mga bato yan. Nahulog sa gilid eh. I don't wanna get stuck here, I swear, man. I don't wanna get stuck here. Ito nakakaloko dito, yung mga bahay-bahay dito sa gilid na ganyan, no? Diba? Kaya tapos gilid mo yung mga nagla-landslide na part ng bundok. Diyos ko po. Wag naman sana, pero ito all the way, ano to, mula sa baba ay primera tayo dito. Like there's no way na makukuha mo ng segunda to. Absolutely no. No, 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 my friend. Ako po, hindi to advisable. Hindi to advisable kapag ka medyo fainted heart ka. Pag magmumotor ka dito. Saglit lang. Pahingahan muna natin yung brake pads kasi pag umiinit yan hindi kumakapit. Saglit lang, masyadong matarik yung binabaan natin, kaya piga ng brake pads, pigang-piga. Maging aware ka rin. So yung mga maliliit na bagay na yun, na maging aware tayo sa mga babaan. Kasi hindi lang makina mo ang gagamitin mo dyan, lalo pag palusong. Umiinit po yan ang brake pads, at habang umiinit ay lalong mababawasan yung friction. So hindi katulad ng mga racing brake pads na kapag umiinit lalong kumakapit. Oras natin ay 12:39 ng tanghali, alas 12:39 ng tanghali. So far meron lang tayong isang nakasalubong na 4 wheels na van na galing malamang dito sa baba, at galing din sila sa Batad. So sa tingin ko turista yung mga yun eh, bagong van. Ay tara, isa pa tong bato na to, bigla na lang gumuho dyan, nahulog oh. My God, my Lord, please spare me from these dangers. Meron naman pala tayong masisilungan dito kung sakali lang. Makakasilong ka, mababagsa ka naman ng bulldozer na bato. May tricycle, nakayanan niya ng tricycle eh. Ini-imagine ko lang anong itsura ng tricycle nung pababa dyan, ano. Kasi yung third wheel niya, wala namang preno yan eh. Ang preno mo lang talaga yan yung harap at saka yung likod dun sa may left side. Mas mahirap kontrolin yun. Tricycle, ganun katarik yung mababaan mo. Imagine nyo na. Use your wild imagination. Use your wild imagination kung paano yung tricycle bumaba dyan. Pahirapan yan. Special skills ang kailangan mo dyan. At mukhang malayo-layo pa. Diyos ko mo. Diyos ko po. Hindi pwedeng padiretsyong akyatan yan, guys. Talagang mag-o-overheat ang makina mo dyan. Mga motor SSX 200 ng Rusi. Hindi nyo ba alam na yan ang motor ko nung una? SSX 200. Yung parang yung tinularan nila, yung pangalan nun yung CB 150 CBR 150 pala. Ito, maraming sasakyan dito. Welcome Batad Stop Zone. Ano to ibig sabihin yan? Saan kuya?
Kapak ng motor. Lalakarin na mula rito? Oo. Malayo pa yan? Mga 15 minutes or 20 minutes. Pababa na yan, pababa. Oo. Tapos putol na naman yung kalsada. I see, okay. Mga sasakyan na yan. Mga turista rin yung mga yan eh. Kailangan talaga iwan yung mga sasakyan dito kasi dito sa part na to putol na yung daan. Pay parking. Yung bag na bigat yung tang. Oo. Hadayo pa eh? Malayo pa? Mga ilang minuto ba? 20 minutes. Sige. 15 to 20 minutes pala yung lakad. Alright. Maganda to. Hiking din tayo paminsan-minsan. Tindi ng suha na itong daming bunga. Ang payat niya pero napakadaming bunga. Grabe itong mga humps na to actually sinadya yan para dumirekta yung tubig doon papunta doon sa gilid. Yun yung purpose niyan. So gaya ng sabi ko guys, ito yung magsisilbing ilog ngayon to. Daanan to ng tubig, itong daan na to kapag lumakas yung ulan, ma-imagine nyo na. Good luck world. So far may nakita ko mga 3 landslide yata yun o 4 na landslides sa daan. So ganun ka tricky. Pero nakakatakot yung daanan pababa dito. Pupunta dito sa Batad, Christ Terraces. Oops. 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 Oh, teka lang. Oo ba? Tama ba to? Malayo-layo yung lakaran to ah. Update ko kayo mamaya guys pag nandun na tayo. So far itong dinadaanan natin ay sementado na rin naman. Ay, meron tayo nakasalubong foreigner. Mag-asawa. Pero meron silang guide. Meron silang local guide. Kita yung mga green na part. Ang lumot na yun eh. Kakailang apakan. Ang nagpaganda pa dito, yung drainage system nila ay katabi mismo nung rice terraces. Kita nyo yung daanan mismo ng tubig, mga falls. Incredible, mi amigo. What a view. Alam nyo ba yung tanim na to guys? Alam nyo ba tong tanim na to? Ang tawag namin dyan sa Ilocano ay kardis. Kardis. Beans po yan, beans. Hindi ko lang alam sa Tagalog kung anong pangalan na ito. Ito pala, magandang example. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung bunga niya. Yan. Pag tinanggal mo yan, ito mga buto-buto na yung mga yan. So ito yung paborito kong pinagkukunan ng gagamba ng bata ko. What a memory. Memories. Puno ng kardis. Diyos ko Lord, umahabol pa talaga tong ambon na to. Maambon-ambon pa. Okay na, huwag mo nang sirain yung moment. Gaganda na ng view na nakikita ko eh. Biglang umaambon na naman si Loco.
So itong part na to, kinaingin. So malamang tataniman din yan. So ma-imagine nyo na, ilang degrees yan guys, oh. Mga 75 degrees na yata to eh. So kung magtatanim sila dito, ay may tanim na nga. Kardis din. Grabe yung elevation niya, no? Paano ka ngayon tatayo dyan? Di ba napakahirap tumayo dyan kung magtatanim ka dyan. So imagine niyo na kung gaano kahirap din ang farming dito sa kabundukan. So sisingilin tayo na ito pag akyat. Hindi naman sobrang tarik pero medyo malayo-layo rin yung akyatan na yun. Maglalakad tayo plus yung akyatan pa ng motor mamaya. Grabe. Ay, good morning guys. So bago kayo pumunta dun sa viewpoint at dun sa baba sa may mga pasyalan nila dito sa Banao, sa may bandang Batad, magre-register muna kayo dito. Ito, sulat yung pangalan nyo. Nagtataka lang ako. Ito yung napaka-awkward. Dahil puro female guys. Napakadami yan female. Tapos ang male 1, 2, 3, 4. Pang-apat lang ako na male na napuwasyal dito. O baka naman hindi. Hindi lang nag-check lang pala yung mga male. But anyway, Pero konti lang talaga yung mga boy. konti lang talaga. Oh. Siya si ate na mamahal. Ano pangalan niyo ate? Leia po. Leia Mike. Yes. There you go, Nice to Leia. meet you. Enjoy. Thank you, thank you. Thank you so much. Holy smokes. Perfecto, mi amigo. Perfecto. At saka dun sa baba, meron ding gandang community. Ang ganda ng community na yun, ha. O, tingnan nyo. Ngayon natin magagamit yung Sony HX90V na camera natin. Pang zoom natin yon. Alright, so try natin i-zoom in guys para mas makita nyo kung anong itsura nyo dun sa baba. Ito yung main village kung saan yung mga ninuno daw na mga nakatira dito ay dyan nagstay dati. Yung mga green na bahay na to ay private din yung mga yun. Nakala ko nga resorts, pero apparently taga rito rin yung may-ari ng mga yan, kuya? Taga rito rin din pala yung may-ari ng mga bahay na yan dyan. Tsaka doon naman ay may ginagawang bagong restaurants. Ito ginagawa pala, mukhang matangkad na building to. Kung makita nyo yung mga parang pyramid na mga bahay na yun. Yan ang original na bahay dito. Oo. Ang dindi, no? Kakaiba rin. Tapos, ano ba bang gusto kong ipakita sa inyo? Yung falls, hindi natin makita dito, unfortunately. Titignan natin, hopefully, makapagpapalipat tayo ng drone. Kasi ang kulimlim kasi, nakakailang, baka may biglang bumuhos yung ulan o kaya umambon. Kawawa tayo dyan, kawawa yung drone. At merong bahay doon kulay puti. Ano yung bahay na dun, kuya? Yung mag-isa na nandun? Mag-isang bahay na residential. Residential din yan? Oo. Plastic. Umalis yung mga ibang bahay, nagbahay doon. Pumunta sa Sabela, Serino. Oo. Yan po. So mula dito, hindi natin nakita yung kabuuan. Dahil kung nandun tayo, dun dapat natin makikita yung kabuuan ng buong rice terraces na yan. Kasi may banda rito natatakpan unfortunately ng mga punong kahoy na yan. Kaya hindi natin makikita lahat. So ang datingan pala niya ni pag ganun. Pag ganyan pala siya. Kaya sinasabi ni kuya ay para siyang amphitheater yung datingan niya. So kung sa amphitheater kasi, kumbaga ito yung mga rice terraces, yan yung parang upu-upuan sa amphitheater. Parang ganun yung datingan niya. Ang ganda, napakaganda, grabe. At doon sa part na yon, merong 3-story na bahay na ginagawa. Matindi to. At saka aside dito sa rice terraces, marami pa tayong pwedeng puntahan dito. Actually may falls din, marami daw falls dito. Kaso hindi natin pupuntahan. At nakalimutan ko ng iba, binanggit sa akin ni ate kanina. Dahil nakafocus lang ako doon sa daan. Ano ba meron dito?
Pitas Mount View Inn and Restaurant. Salamat! Thank you ate, thank you. Diretso na tayo dahil maambon pa rin. Baka may iulan to. Mahirapan din tayong umakyat dun sa matarik na daan dun sa papuntang Banawe, pabalik ng Banawe. Parang wrong decision yung ginawa ko dun kasi kumain muna ako dun sa baba tapos umakyat ako dito. Umakyat ako dyan. Binawian ako. Busog-busog pa ako bagong kain lang. Kanina may nakasabay akong mga senior citizen. Eto, hindi naman sobrang tarik, kaso nga lang mahaba lang talaga siyang akyatan. So na-expect ko kasi pag medyo may edad na talaga hindi nakakayanin to. Pero sila yan, sinanay taga Visayas. Ang tindi, kayang-kaya nila. Boss, thank you! Ayan. Hindi naman siya madulas. So ini-imagine ko lang ngayon yung bato na hulog, yung laki. So ini-imagine ko lang talaga kung anong itsura ng daan na to nung hindi pa nasa-semento. Pinauna tayo ng naka-tricycle. The Saddle Road of Batad. Ito na, dito magsisimula yung matarik kinakayatan. Dire-diretso to Matarik to Balbon. Halimbawa na ito sa right side natin, ito sa lane dapat natin na yan ay punong-puno ng bato. Problema nga pag yung sinasabi ko na paano kung may makasalubong ka, palusong na yan, baka mahirapan din yung makasalubong mong mag-adjust, diba? Ayan, sa right side puro bato yan, nahulog. So nakakatakot din tumambay dito. Ito na, hindi na masyado. Pero yung kanina, yung pinasinabi kong simula ng akyatan, yun talaga matarik yun. Ito medyo banayad lang. At meron pang part dyan din na medyo matarik. So may isang akyatan pa dyan. Ito, matarik to. Putik. Sobrang hairpin. Sorba. Walang jong yan, ang hirap bigyan ng clearance yun. Mabubulaga ka. Imagine mo na, may makasalubong ka dun. Busina lang, magbigay tayo ng abiso. Ito na, malapit na tayo sa pinakatuktok ng bundok na to. Ito na yung highest point ng daan na to. Ito na. Ito may viewpoint din doon Parang masarap din tumambay dyan Kuya, punta ako sa view deck mo Sige. Biglang kumulimlim na ang kapal ng fog dito. Wala akong makita sa drone. Mukhang ayaw tayong payagang makita yung magandang view dito. Ay, dito pala kita natin yung daan. Pabalik, pababa. Ayan, yan. Pinakababa niyan, yan yung intersection. Yung kinonektahan natin kanina. Actually, maaga pa Maaga pa to.
dapat maliwanag pa. Siyempre ano, ma-foggy lang talaga dito sa bundok, kaya parang feeling ko, kaya pag nakita nyo, feeling nyo parang hapon na, pero hindi, dapat maliwanag pa ngayong oras na to. Ito yung view deck ng highest point ng daan na to. Medyo tricky siya kasi may lumot, madulas, putik, madulas nga. Oh wow, kita nyo. Ang ganda rin dito oh. Ayan yung mga rice terraces. Part doon guys, part na nandun, yan yung rice terraces sa may Batad. Unfortunately hindi natin makita yung banda ron kasi natatakpan na ng bundok at the same time mga fog din. Eh kita rin pala rito eh. Sulit ang pasyal natin dito. Sulit na sulit. Yun nga lang, hindi tayo nakapagpalipad ng drone sa baba. Pero 2 thumbs up pa rin. 2 thumbs up. Ayun, umaaraw ang banda ron. Umaaraw na, ayun kung kita nyo. Pero literal dito wala na. Tatakpan na ng fog. Okay, kung gusto nyo mas magandang view ng rice terraces dito sa Banawe, dito kayo pumunta sa Batad. Hindi doon sa may viewpoint na yung nadadaanan papuntang Buntok. Hindi po yun, kasi yung konti lang talaga yun, at saka hindi kagandahan yung view pati doon. Ito talaga yung the best. Gusto nyo makita ng magandang view ng rice terraces. Sulit. Nakakatakot yung daan pababa eh. Pero nung pakyat na, somehow medyo naging kampante ako dahil hindi naman pala madulas, hindi naman pala mahirap. Siguro na overwhelm lang ako nung pagbaba dahil matarik agad, ayun, palusong agad yan. Alright, we're good to go. Di ko na makita yung time check, di ko na makita yung relo ko. Anyway, siguro mga around 3:30 na to. Ito isang babaan, pabalik. Ito yung babaan, pabalik dun sa main road, pabalik dun sa junction. Amoy ulap na to kung saan tayo. Amoy hulap. Ito na yung junction at umaambon-ambon pa rin. Nakakaloko talaga tong weather na to. Ang hirap pumorma eh. Hindi mo malaman kung mapupurnada talaga yung lakad mo pag ganito eh. Tapos itong kadena pa natin nag-grind. Gusto kong i-challenge ang sarili ko ngayon. Maliligo tayo sa Giob Spring. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanin ng katawan ko sa paliligo sa malamig na nagyayelong tubig. Tay, pwede magparking dyan? Pwede magparking? Pwede? May bayad ba? Wala? Sige, magparking ako. Pwede bang maligo doon? Sobrang lamig niyan ah. Parang madulas to, madulas ba to? Ang problema ko dito pagbaba. Kuya, papadaan. Hello? Private? Mano-mano ti charge na ti ko? Libre mo lang? Okay.
Okay guys, bili muna tayo ng vitamins. Pang huminang immune system ko ngayon, kailangan natin ng vitamins. Bili tayo ng Centrum Advance. Does Centrum Advance yun? One down, meron na tayong Centrum Advance. Shoutout Centrum. Hi guys, ito yung nabili kong strawberry wine kanina nung pumunta tayo ng Batad Rice Terraces. Yan, strawberry wine. At nagsalin na ako actually na konti dito. So ngayon titikman natin kung ano ang lasa na itong strawberry wine na to. Mukhang legit nga ito, ano. Tsaka mabango siya. Parang totoong strawberry nga to. Ayos ah. Alright, so titikman natin tong strawberry wine. Red na red. Aba. Sangria. Ano bang Spanish ng ano? Sangria El Cerveza. El Cerveza. Ito yung proper paano magtikim ng kape at wine. Pero syempre wine to. No? Pero isa lang naman yung proseso niyan. Ganito daw. Yung karapan. Aray ko. Parang umabot doon sa baga ko yung fumes pa lang niya. This is such a good product dito sa Cordillera. So sa tingin ko, itong mga to ay gawa lang din dito sa Cordillera. Itong mga gantong wine. Kasi kung alam nyo, dun sa may La Trinidad, sa Benguet, ay meron silang strawberry farm dun, di ba? Napakasikat nga yun eh. So most likely, na doon hinarvest yung mga strawberry tapos pinagawa nila or finerment nila siguro sa Baguio City na or sa La Trinidad mismo tapos dinistribute dito sa mga karatig ng mga bayan. Strawberry wine, good for your heart. Pag pupunta kayo dito sa Cordillera, tangkilikin nyo ang local products. Yan ang lagi nyong tatandaan. At dito ko natatapusin na itong kalokohan na to. Nag-transfer lang ako ng files at tinitikman ko lang yung lasa ng binili nating wine. 280 pesos din yan. No? Kailangan kong ubusin yan. Kung hindi ko maubos, ibibigay ko na lang sa kapitbahay kung nagre-renta rin dito sa hotel. Siya yung malasing.